May mga pangarap na madaling sabihin pero napakahirap abutin. Madaling sabihin na gusto kong maging mahusay. Madaling sabihin na gusto kong manalo. Madaling sabihin na gusto kong maging inspirasyon sa ibang tao. Pero ang tunay na tanong ay, handa ka bang magsakripisyo para sa pangarap na iyon? Handa ka bang magtrabaho kahit walang nakakakita? Handa ka bang bumangon pagkatapos ng pagkatalo? Handa ka bang magsimula ulit kahit ilang beses ka nang nabigo? At higit sa lahat, handa ka bang ipaglaban ang isang pangarap kahit sabihin ng ibang tao na napakahirap nitong mangyari? Dito napakahalaga ng kuwento ni Hidilyn Diaz. Si Hidilyn Diaz ay hindi lamang isang atleta na nagbuhat ng barbell. Siya ay isang Pilipinang nagbuhat ng isang napakalaking pangarap. At sa bawat bigat na kanyang binuhat, tila kasama niya ang pangarap ng isang buong bansa. Noong 2021, sa Tokyo Olympics, gumawa siya ng kasaysayan nang makuha niya ang unang Olympic gold medal ng Pilipinas. Pero kung titignan natin ang kanyang tagumpay, madaling sabihin, nanalo siya, gold medalist siya, champion siya. Pero ang hindi natin nakikita ay ang mahabang kuwento bago dumating ang medalya. Ang mga taon ng ensayo, ang pagod, ang pressure, ang mga pagkatalo, ang mga pagkakataong maaring sumuko na lamang siya. At marahil yon ang pinakamahalagang bahagi ng kuwento ni Hidilyn Diaz. Hindi ang araw ng kanyang tagumpay ang pinakakahanga-hanga. Ang pinakahanga-hanga ay ang lahat ng araw na pinili niyang magpatuloy kahit hindi pa dumarating ang tagumpay. At dito nagsisimula ang unang aral. Unang aral, hindi instant ang tagumpay. Sa panahon ngayon sanay tayo sa mabilis. Mabilis na internet, fast food, instant messages, at minsan gusto rin natin ng instant success. Gusto natin kapag nagsimula tayo ngayon, may resulta agad bukas. Pero hindi ganoon ang buhay. Ang malaking tagumpay ay kadalasang bunga ng maliliit na hakbang na paulit-ulit nating ginagawa sa loob ng maraming taon. Si Hidilyn ay hindi naging Olympic champion sa isang araw. Bago dumating ang gold medal, dumaan muna siya sa maraming kompetisyon at maraming pagsubok. May mga pagkakataong hindi niya nakuha ang gusto niyang resulta. May mga pagkakataong natalo siya. Pero hindi ibig sabihin na dahil natalo ka ngayon, wala ka ng kakayahang manalo bukas. Minsan, ang pagkatalo ay bahagi lamang ng training, parang gym. Hindi lumalakas ang katawan dahil minsan kang nagbuhat. Lumalaki ang lakas dahil paulit-ulit kang nag-iinsayo. Ganon din ang buhay. Ang consistency ay may kapangyarihang hindi kayang ibigay ng isang biglaang effort. Kaya kung may pangarap ka ngayon at pakiramdam mo ay napakabagal ng progreso mo, huwag agad sumuko. Baka hindi ka nahuhuli. Baka nasa proseso ka pa. Ikalawang aral. Hindi sapat ang pangarap. Kailangan ng disiplina. Maraming tao ang may pangarap. Gusto nilang yumaman. Gusto nilang maging healthy. Gusto nilang magkaroon ng magandang career. Gusto nilang magkaroon ng sariling negosyo. Gusto nilang maging mahusay sa kanilang ginagawa. Pero ang pangarap ay simula lamang. Ang tunay na tanong ay, ano ang ginagawa mo araw-araw para mapalapit doon? Dito pumapasok ang disiplina. Ang isang atleta hindi maaring magsabi ng magte-training ako kapag motivated ako. Hindi pwedeng ganoon. May mga araw na pagod siya, may mga araw na tinatamad siya, may mga araw na mas gugustuhin niyang magpahinga. Pero kailangan pa rin gawin ang dapat gawin. At ganoon din sa ordinaryong buhay. Hindi natin kailangang maging Olympic athlete para matutunan ng disiplina. Kung gusto mong magsulat, magsulat ka kahit kaunti araw-araw. Kung gusto mong maging healthy, kumilos ka kahit simpleng paglalakad. Kung gusto mong matuto, magbasa ka. Kung gusto mong magkaroon ng negosyo, magsimula kang matuto at kumilos. Hindi motivation ang laging magtutulak sa iyo. Minsan, disiplina. Dahil ang motivation ay pabago-bago. Pero ang disiplina ay nagsasabing gawin natin kahit hindi natin feel. Ikatlong aral, ang pagkatalo ay hindi katapusan. Isa ito sa pinakamalaking aral na makukuha natin kay Hidilyn. Kapag natalo tayo, natural lang na masaktan. Normal lang na malungkot. Normal lang na magtanong, bakit hindi ko nakuha? Bakit hindi ako magaling? Baka hindi talaga para sa akin ito. Pero may malaking pagkakaiba ang pagkatalo at pagiging talunan. Ang pagkatalo ay isang pangyayari. Hindi ito identity. Maari kang matalo ngayon at manalo bukas. Maari kang mabigo sa negosyo pero matuto mula rito. Maari kang hindi matanggap sa trabaho pero makahanap ng mas magandang oportunidad. Maari kang mabigo sa isang relasyon pero mas makilala mo ang iyong sarili. Maari kang magkamali ng maraming beses at maging mas matalino dahil doon. Kaya huwag mong gawing permanenteng hatol sa sarili mo ang isang temporary setback. Sabihin mo, natalo ako pero hindi pa tapos ang kuwento ko.
Napakahalaga ng mindset na iyan. Ikaapat na aral. Kailangan mong maniwala sa sarili mo kahit hindi pa naniniwala ang iba. Kapag malaki ang pangarap mo, may mga taong magsasabi sa iyo, baka hindi mo kaya. Napakahirap niyan. Marami nang mas magaling sa iyo. Sigurado ka ba? Minsan, hindi naman masama ang mga taong nagsasabi nito. Baka nag-aalala lang sila. Pero may isang tao na kailangang patuloy na maniwala sa pangarap mo. Ikaw. Hindi ibig sabihin nito na magiging arrogant ka. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na makikinig sa criticism. Ang ibig sabihin lamang ay huwag mong hayaan na ang opinyon ng ibang tao ang maging limitasyon ng iyong buhay. Minsan, bago makita ng mundo ang iyong potential, kailangan mo muna itong makita sa sarili mo. Ikalimang aral, hindi mo kailangang maging perfect para maging mahusay. Napakaganda ng konseptong ito. Minsan, ayaw nating magsimula dahil iniisip natin, hindi pa ako magaling, hindi pa perfect ang plano ko. Pero ang katotohanan, walang nagsisimula na eksperto. Ang mahusay na tao ay naging mahusay dahil nagsimula siyang hindi pa mahusay. Nagkamali, natuto, nag-adjust, bumagsak, bumangon, at nagpatuganoon din sa buhay. Huwag mong hintayin na maging perfect bago ka magsimula. Magsimula ka at hayaan mong ang proseso ang mag-improve sa iyo. Ika-anim na aral, ang tagumpay ay mas maganda kapag ginagamit mo ito para magbigay inspirasyon. Nang manalo si Hidilyn Diaz ng Olympic Gold, hindi lamang siya ang nagdiwang. Isang buong bansa ang nakaramdam ng saya at pride. At iyon ang isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa tagumpay. Kapag ginamit natin ng tama, hindi lamang ito para sa sarili natin. Maari itong maging inspirasyon sa ibang tao. Kapag nakita ng isang batang Pilipino si Hidilyn, maari niyang sabihin, baka kaya ko rin. Kapag nakita ng isang taong matagal nang nabibigo ang kanyang kwento, maari niyang isipin, baka hindi pa pala tapos ang laban ko. At baka iyon ang tunay na halaga ng isang role model. Hindi lamang niya ipinapakita kung ano ang kanyang nakamit. Ipinapakita niya kung ano ang posibleng mangyari kapag hindi ka sumuko. At may isa pang napakahalagang aral, hindi lahat ng laban sa buhay ay kailangang ipanalo agad. May mga laban na ang kailangan mo lamang gawin ay manatili sa laro. May mga panahon na wala kang nakikitang resulta. May mga panahon na parang walang nangyayari. Pero maaring may nangyayari sa loob mo. Lumalaki ang iyong patience. Lumalaki ang iyong resilience. Lumalaki ang iyong confidence. Lumalaki ang iyong character. At minsan, yun muna ang kailangang mangyari bago dumating ang resulta. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa panahon ng paghihintay, kung pakiramdam mo ay mabagal ang buhay, kung ilang beses ka nang nabigo, kung pakiramdam mo ay hindi mo pa nakukuha ang tagumpay na pinapangarap mo, huwag mong isipin na walang saysay ang mga ginagawa mo. Baka ginagawa ka lamang ng proseso na mas handa para sa tagumpay na hinihintay mo. Ang kwento ni Hidilyn Diaz ay nagpapaalala sa atin na ang malaking pangarap ay hindi binubuhat sa isang araw. Parang barbell, unti-unti. Bigat ngayon, dag na bigat bukas. Pagod, pawis, pagsubok. At minsan, sakit. Pero patuloy. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong ang bigat na hindi mo kayang buhatin ay kaya mo na pala. At ganun din ang buhay. May mga problemang dati ay akala mo ay hindi mo kakayanin. Pero nalagpasan mo. May mga pagsubok na akala mo ay katapusan na. Pero nalampasan mo. May mga araw na akala mo ay hindi ka na makakabangon, pero narito ka pa rin. At baka iyon mismo ang patunay na mas malakas ka kaysa iniisip mo. Kaya kapag dumating ang araw na gusto mo nang sumuko, alalahanin mo ang isang bagay. Hindi mo kailangang buhatin ang buong mundo ngayon. Ang kailangan mo lang buhatin ay ang susunod na hakbang. Isang araw, isang ensayo, isang desisyon, isang maliit na improvement, isang bagong pagtatangka. At pagkatapos, ulitin mo. Dahil ang tagumpay ay hindi laging tungkol sa kung gaano kalaki ang kaya mong gawin ngayon. Minsan, tungkol ito sa kung gaano katagal kang handang magpatuloy. Si Hidilyn Diaz ay nagbigay sa Pilipinas ng isang Olympic gold medal. Pero higit pa sa medalya ang kanyang iniwan. Iniwan niya ang isang mensahe. May mga pangarap na mahirap abutin pero hindi ibig sabihin na imposible. Kailangan mo lamang ng pangarap, disiplina, pagtitiyaga, tapang, at paniniwalang hindi pa tapos ang iyong kuwento. Kaya kung may pangarap ka ngayon, huwag mo itong maliitin. Kung mabagal ang progreso mo, huwag mong ikahiya. Kung natalo ka, huwag mong isipin na tapos na. At kung may nagsasabing hindi mo kaya, pakinggan mo ang criticism kung makakatulong ito sa iyo, pero huwag mong ibigay sa kanila ang karapatang magsulat ng ending ng iyong kuwento. Ikaw ang may hawak ng iyong barbell. Ikaw ang pipili kung ibababa mo na ba ito.
O hahawakan mo pa ng kaunti. At baka sa susunod na subok mo, mas malakas ka na pala. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ay hindi ang makuha agad ang gold medal. Ang tunay na tagumpay ang hindi pagsuko habang papunta ka pa lamang dito. At yan ang isa sa pinakamahalagang aral na maibibigay sa atin ng buhay ni Hidlin Diaz. Mangarap ka, maghanda ka, magtiyaga ka, at huwag kang susuko agad. Dahil hindi mo kailanman malalaman kung gaano ka nakalapit sa iyong gold medal kung titigigil ka bago mo ito makita.